ang sansinukob na gawin. Mayroon siyang isang advisor. Kung dito sa material may advisor tayo, kung sa ating lalaki, ang advisor natin ng ating asawa, di ba? Nagtatanong sa asawa mo, napakatong gawin dito. Ganun din siya itong babae, nagtatanong natin para maayos ang inyong pagsasama at inyong pamilya, di ba? Okay. Ganun din sa ating mahal na infinito Diyos. No? Ganon din sa ating mahal na infinito Diyos. May kasanggunit siya na tinatawag na Rosamundi. Na ang kahulugan nito ay bulak ng kalangitan. Ito ang kasangguni ng infinito Diyos, na ang infinito Diyos iyong mata. At may tatlong persona ito. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ayon sa pag-aaral namin noong una, naturo din sa nabanggit ko ng ating naling pinapagturo na si Monsignor Carlo Pinedera. Ang unang ginawa ng Diyos ay ang impyerno. Nung ang dalawa, ang Rosamundi at ang infinito Diyos ay nag-uusap, ang sabi niya, una kong gagawin ang impyerno. Kaya, ang sabi ng infinito Diyos kay Rosamundi, ako'y aalis at bababa sa kailaliman upang gawin ang impyerno. Subalit ako'y may ibibilin sa iyo ng isang tinatawag na kabad ng tipan. Ang kabang ito'y huwag mong bubuksan, sapagkat napakahalaga ng laman niya. Pag iyan binuksan mo at makalabas, ang nasa loob, ikaw ay bababa sa lupa upang maging kasama ka na maghirap. Wala kang tao, pero maghirap na. Maghihirap ka kasama sa magliligtas ng kasalanan ng mga tao. Wala pang tao ang sa sinuko, pero mayroon nang nakalaan na magliligtas. Okay? Maliwanag po. Ngayon, umalis ang infinito upang bumaba sa kailaliman, upang gawin ang tinatawag na Hades o kaya impyerno. Samantalang wala ang infinito Diyos, hindi mapakali ang Rosamundi. Pilit niyang binuksan ang kaban. Ang bukas niya, biglang lumabas ang 3 litrang beer. Asboy. Ang 3 iyan walang dilit iba, kundi ang 3 persona. Iyan ang lumabas na ayaw sana yan palabasin. Subalit, siguro para matupad ang kasaysayan, sino ay Rosamundi? Sa madali umakyat ang infinito Diyos at tinanong, bakit mo binuksan? Matutupad ang hinihiling ko sa iyo na kung mayari ng isang sinupok at marami ng tao, isa ikaw sa bababa upang maging kasama ka sa pagpakahirap na magliligtas ng kasalanan ng isang sinupok. Natupad po ito. Bakit? Nung dumami na ang kasalanan, dumating ang mga patriarka, dumating si Abraham, si Isaac, si Jacob, at ang mga propeta. May 10 utos na pinadala, apang hindi ito tinupad ng tao. Hanggang sa dumating ang panahon na may isang mag-asawa na si San Joaquin at si Santa Ana. Ang gawain ng hanap buhay ni San Joaquin ay manalaga. Sa kanya
kanyang paglalayag sa karagatan upang magpuli ng isda, nakarinig siya ng isang tinatawag na iyak ng bata at nagliliwanag. Nilapitan niya ito. Isang nakatali kung tawagin isang kung nanghalaga bulaklak. Doon ang gagaling ang tinatawag niya. Kinuha niya ito at binalot niya. Dinala niya kay Santa Ana at naging isang babae na bata. Bilit iba nang lumaki na, ito po ang tinatawag na si Virgen Maria. Inalagaan ni Santa Ana at ni San Joaquin. Nung nagdadalaga na siya, maraming binata ang namimili sa kanyang tinatawag na kagandahan. Subalit po sila yung pinadala ng Diyos. Nangyari ang lahat. Yung ipanganak, dumating na ang panahon na ang ating Panginoon Kristo ay ibaba na sa lupa sa pamamagitan ng banal na Biblia sa San Gabriel. Ipinasok ang Espiritu sa tiyang Virgen Maria at nagpakatao dinasa natin dito sa Biblia. Naging tao ang Espiritu yun. Kasi napupunan ng ating mahal na Virgen at naging siyang ina. Ang isang babae na tinawag na nanak na hindi nabiyari. Bakit si Santa Maria nanganak na at kung doon sa kanyang Ibrahim ang nakalagay doon Virgen sa karagatan, Virgen sa kabayanan, Virgen sa kapundukan. Ang tatlong Virgen na ito nagbabantay sa karagatan, sa kabayanan at sa kapundukan. Bilit iba ang ating mahal na Virgen sa Ibrahim. Ayon sa kasaysayan na tinuro sa amin, hindi nagkasala ininsan ang ating makunay na. Bagaman may kinikilala ang asawa ni San Jose, hindi niya binalaw ang asawa niya na si Santa Maria. Saan nagdaan? Ayon sa tinuro sa amin, ang banal na Espiritu, dito pinadaan. Ang banal na Espiritu, dito pinadaan. Kung siya yung lahat. Kaya tinawag siya hindi dahil ng kasala. Yung ating Panginoon sa Kristo sa madaling kwento ay lumaki. Pinagbintahan ng lahat. Natupad ang sinabi ng Espiritu Diyos na magiging kasama ka sa paghihirap sa magliligtas ng kasalanan ng sarili. Kaya nung ang ating Panginoon sa Kristo nagpasa ng Diyos, kinulunahan ng pilit ang dalampatid ng ating mahal na ina sumayas na hanggang sumakyat sa Kalbaryo. Ang pagdadalampatid ng ating mahal na ina sobrang basta sa wakat ang kanyang anak ay papakuha sa Diyos upang tubusin ang kasalanan ng sarili. Okay. Kung si Virgen Maria pagkatapos na ang ating mahal na Kristo ay umakyat na sa Mario, kung tinatawag na resurrection, at pagdating niya doon, tinawag na Asunsyon, pag-upo sa kanan ng Ama. Nabilin ang kanyang ina at hindi nagtagal, kinuha na rin. At sa kanyang pagkuha sa kanya, bumalik doon sa kaharian ng ating Ama, ang Virgen Maria. Ang kanyang pangalan, pagdating niya doon, pinangalanan siya na tinatawag na napakahalaga ito para sa atin
Iglesia tawag nila. Hindi na Virgin Maria ang kanyang pangalan, kundi ang kanyang pangalan sa espiritual, tinawag na Eberensyana nila. Pangalan na nakatago, pangalan na lihim ng ating mahal na ina, doon na nakalukot na siya sa kaharian ng Diyos. Nung mawala siya dito sa lupa, may naglitawan na mga babaeng nakatulong. Nung Nuestra Señora de Salvación lumitaw sa isang bansa ng kaguluhan, ay sobra-sobra naging siya doon tagapagtulong sa mga inaakit, binubusamos, pinapatay, sinasakuluhan ni Nuestra Señora de Salvación. Sino po siya? Siya pa rin si Virgin Maria ng katawang tao upang iligtas, sapagkat ang sabi sa Biblia, kung saan man naroon na maraming kaguluhan, nandoon ako upang bigyan kapayapaan. Sa panahon ng kaguluhan dito sa ating bansa, may lumabas na isang babae sa panahon ng Kastila na nakabilang iyan sa 15 martires. Sino ang babaeng ito? Sino ang matandang ito? Walang iba, si Melchora Aquino, o kaya tinawag na Tandang Sura. Siya po ang isang matandang babae na nagpapakain sa mga Pilipinong nakikipaglaban sa mga Kastila. Walang katapusan na pagtulong sa pagkain, ginagamot si mga may sugat. Iyan ang tinatawag na obligasyon ni Melchora Aquino o Tandang Sura. Sa panahon ng Hapon, lumitaw. Ang sabi ko, pero nakalimutan ko lang itong isang kumandir ng sabi nga ni, ang sabi daw, pag pinakailaman ninyo si Nanay Josefina Lopez sa Nakasiti, pag pinakailaman nyo, magdadalak ng dugo ang Nakasiti. O kaya, itong kamakingsong ang bansang Pilipinas. Bakit? Sino si Nanay Josefina Lopez? Ito po, babanggitin ko na sa inyo kung bakit itong Nanay Josefina Lopez, nakita ko ninyo si picture dito, ano lang? Si picture ni Nanay, dito. Nakita ninyo sa may ano? Kasali yun. Iyon po ang isang babaeng matanda na lumitaw kasama sa 4 na tao na nag-ibanghilyo ng Iglesia matawag ng Orisalista. Arsenio Guzman, Laureano Sulan, Adelino Lonto, Josefina Lopez. Pagdating ng Hapon, isa iyon sa nagpakain sa napakaraming gerilyero. At iyon ang nagtatag ng prosesyon at aurora nang lumitaw ang Nuestra Señora de Peña Francia. Sapagkat ang simbahan ng Peña Francia yan, kapinyahan yan. Diyan nakuha ang isang santa. Itong Nuestra Señora de Peña Francia, doon sa nag-aalaga ng pinyang yun, sa buwan ng Setyembre. Malawak na kapinyahan ang isang santa nakuha sa ibabaw ng isang puno ng pinya ng isang nag-aalaga. Pero yung nag-aalaga ngayon kasunod ni Nanay Josefina Lopez. Nag-umpisa doon ang prosesyon o kaya ang aurora pinatupad ng matandang ito. Kaya lang, yung santang yan, kinuha ng mga pari ng Catholic. Kaya sila ang nag-aalaga hanggang sa ngayon. Pinatayuan ng maliit na kapilya
sa may malapit na taniman ng mga pinya. Pinatayuan ng maliit na kapilya at doon nilagay hanggang sa inalagaan, lumaki ang simbahan ng Piña Francia bilang sa Nakasiti. Kaya na ang traslasyon magmumula pag Biyernes, ililipat sa katedral, pag Sabado, dadalhin ngayon sa Basilica, pagkalinggo, ipoposisyon na doon sa Licorero po. Ipoposisyon na doon sa mga bangka, ibabalik doon sa Piña Francia. Sino si Piña Francia? Siya din po si mahal na Biyernes. Kaya nga kung ating bibigyan ang kasaysayan sa ng ating mahal na ina, maraming tinatawag na mga pagkakatawang tao niya. Ano pang mga santa? Santa Lucia. Kung ibasahin dito sa Misa, so mahigit 50 personahe ng ating mahal na ina. Okay. Iyan po ang kasaysayan ng Nuestra Señora de Francia. Ngayon, pupunta tayo dito sa binasa natin sa Biblia. Sana huwag kayong kasi ito po ang itinuturo sa atin sa ilalim ng Iglesia para ilahi sa mga nakasunod. Bago ito, basahin muna natin itong tinatawag na pagkasira o pagkagiba ng isang bansa na nangyayari ngayon, hindi maitatago sa isa't isa sa atin. Ang salita ni Jesus tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem. Ang Jerusalem nasasako ng bansang Israel. Iyan ang pinag-iingatan ngayon. Ang banal na lugar ng Jerusalem ng Israel na hindi mapasok ng kanilang mga kalaban. Kaya lang, ayon sa kasaysayan, ang Israel ang unang kaharian ng Diyos. Kaya lang nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi kinilala dyan bilang anak ng Diyos na nagturo tungkol sa kaligtasan ay hindi pinakinggan ng mga Israelita sa kabila ng mga Israelita sa kabila noon ay pinagkutya hanggang sa pakuan sa krus. Kaya nung ang ating Panginoong Jesucristo na bubuhay pa, sinabi niya ay yung mga tao na magpaibabaw, tinuro niya ang mga Israelita. Kukunin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ililipat sa bansang magkakabunga. Okay. Yan ang sabi ng Panginoong Jesucristo, Mateo 21:43. Dahil pala may mangyayari sa Israel sa ngayong mga panahon. Ito na po. Kaya't ang mga nasa Judea ay dapat tumakas patungo sa mga bundok at ang mga saloob ng lungsod ay hindi lumabas at ang mga nasa labas huwag nang pumasok. Siguro hindi naman makapagkipa na nagkakaya sa inyo. May mga cellphone ka mo. Makikita ninyo sa Facebook, sa YouTube, ang nangyayari sa Israel. Ang mga tao nagkaakyatan sa mundo, katuparan, tama po, hindi? Ang hirap na dinaranas ng mga Israelita sa ngayon, walang pagkain, walang tubig. Sobra basta natupad ang pagkawasak ng Israel ng Jerusalem. Napapaligiran ng mga hukbo. Napapaligiran sila ngayon sapagkat nasabi ko na nung mag-isa ako dito, ang nakapaligid dito ang tinatawag na Muslim country, Egypt, Palestina, Iran, Lebanon, nakapalibot mo yan, nakapalibutan ng bansang Israel. Iyan mga bansa na yan, mga Muslim.
ang Israel mga Diyos na tinatawag. Iyan ang gustong mawala. Wasakin ang Israel, mawala ang bansang yan. Kaya napapalibutan sila namin ng kasoldado sa bomba dito, bomba doon, walang mapuntahan ang mga tao. Walang makain, walang mainom. Ano pa ang nangyayari doon? Sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti. Sino po naghihiganti? Diyos, hindi man ang Diyos, kundi sila mismo ay naghihigantihan sa isa't isa. Bumbahon ng Iran, bumbahon ng Yemen, bumbahin ng Libanon, at iba pang mga bansa ang kalaban ng Israel upang wasakin. Sa hindi nila pagkilala kay Jesucristo bilang anak ng Diyos. Sapagkat ito ang araw ng paghihiganti upang matupad ang lahat ng bagay na nasusulat. Habang-habang ang mga buntis at ang mga nagdadalang, mga nagpapasuso sa mga araw na iyon sapagkat magkakaroon ng napakalaking pagdurusa sa ibabaw ng lupa at laban sa sambayanan ito na niyayari po sa manunod ng kapatid. Nangyayari ito, ang mga magulang naghihiwa-hiwalay ang mga anak, naghihiwa, nakakahiwalay, nahihiwalay sa magulang. Bombahin doon, nadadamay ang mga sibilyan. Ang paghihirap na dinaranas ng mga Israelitas, sobra basta, sapagkat sila ngayon ay pinagtutulungan ng nakapaligid ng mga sundaluhan ayon sa banal na kasulatan. Yan ang nangyayari sa ngayon. Ngayon, ano po ang itinuro ng ating Panginoong Jesucristo upang ating makamtan ang tinatawag na kapayapaan? Sa sinumpaan natin ito ang nakalagay. Tuladan ang pagkapapakumbaba ni Kristo Jesus. Kasi kung pataas-taas, walang nangyayari. Kung ang isang tao ang kanyang ibig sabihin niya, siya lang ang kinalain mo lang nangyayari. Dapat pala ang gawin ng mga tao ganito. Kaya na kung mayroon anumang kasiglahan kay Jesucristo, kung mayroon anumang kaaliwan sa pag-ibig, kung mayroon anumang pakikisama sa Espiritu, kung mayroong anumang pagkabiliw at habang ay lubusan ninyo ang ating tuwa sa pagkakaroon ng gayon ding pag-iisip. Magtaglay ng gayon ding pag-ibig. Kita mo, pag-ibig ng binuwang talaga. Kasi ang pag-ibig siyang talik ng tunay na pananampalataya at pagmamahalan ng tao. Kapagkat kung may pag-ibig ka sa kapwa mo, hindi ka gagawa laban sa kanya ng masama. Na magkaisa ng diwa at may isa lamang na pag-iisip. Kaya nga ang sabi ni Pablo doon sa Corinto, ang unang lumaya sa inyo, inyong kaisipan. Sapagkat kung malaya ang inyong kaisipan, ito ay magkakaisa, magkakabigkis-bigkis kayo. Ang sabi man niya, Pablo Turisa, ang unang lumaya sa tayong isip, sapagkat ikulungan at kanyang katawan, hahanap siya ng tunay na kalayaan. Subalit kanya palayain man niya ang kanyang katawan kung ang kanyang kaisipan ay nakukulong. Susunod pa rin siya sa kanyang sariling Panginoon. Ano? Ano pa ang hinihiling upang magkaisa? Sa 3, huwag ninyong gawin ang anuman na pagpapaligsahan. Yung taas-taas. Aligsahan. O pagmamataas, kundi sa kababaan ito rin, ang iba ay higit pa sa mabuti kaysa sa inyo. Ang ibig sabihin na, alimbawa, kita magkakapatid, huwag natin gawin na mas, ako ikaw, pare ako. Kung pare ako, kung obispo, ang kaninin mo sa akin,
mataas na ako, di ba? Hindi. Ako nga dapat ang unang magpakumbaba. Natutularan ninyo. Di ba ba? Tama hindi? Tama. Kasi ako nagdadalang tao eh. Ang sabi na dyan, huwag mong tanghalin na magbantugan ka. Ang pagsikapan mo na matanyag ang iba. Tama? Ngayon, sabi dito sa 4, huwag tingnan ang bawat isa sa kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Magkaroon kayo ng inyong ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus di naman mapapasubalian. Na siya bagamat nasa anyong Diyos ay hindi niya itinuring na siya ay Diyos. Isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi binubad niya ang kanyang sarili at na kinuha ang anyong alipin at naging katulad ng mga tao. Si Jesucristo, anak ng Diyos makapangyarihan, na isang ihip niya lang, yung mga nagpuputya sa kanya, pwede niyang gawin ang lahat. Pero hindi, nag-anyong alipin, nagtulad sa tao, nagpakumbaba, 8. Anong sabi niya kung hasay, natagpuan sa anyo ng tao, siya nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayon, maging sa kamatayon man doon sa cross. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. No? Upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ang Panginoon, si ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ano? Yan po ang ipinagtuturo sa atin ng Panginoon Jesucristo na pakumbaba. Ang pag-ibig siyang pairali sa ating sarili. Hindi naman mawawala sa atin ang pagsalita tayo hindi maganda sumalit, kung wala pa pagsalita tayo ng hindi maganda, bawiin ka agad natin. Huwag mong panatilin sa sarili mong galit ka, huwag mong panatilin sa sarili mong gusto mo siyang kung anong gawin, no. Sapagkat ang sabi na dito sa Efeso, huwag natin hayaan na makapasok ang espiritu ni Satanas sa ating puso, sapagkat kung siya'y makapasok na, mahirap na itong lumabas ka. Kung ikaw magalit ngayon, sabi ni Pablo, ngayong umaga, huwag mong pahapunan. Kung magalit ka ngayong hapon, huwag mong paumagahan. Ang ibig sabihin, kung tayo po ay may puot sa kapwa, bawiin natin agad upang hindi makapasok, sapagkat si Satanas ay napakadaling makapasok sa katawan ng tao, subalit ang Espiritu ng Diyos napakahirap na makapasok sa puso ng isang tao. Halimbawa, kapatid, nasa iyong hapon ito, September na, nasa Bernadetano, buwan na ito ng pagbibigayan. Tama po, wala kami na ibibigay ng anong material na bagay. Itong salita ng Diyos ang naibibigay namin sa iyo, na iririgalo na halinawa na ito'y tumubo sa aking puso. Lumaki, lumahon, magbunga ng pagpapatuloy. Maraming salamat po sa inyong lahat.